Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang paglilihi kay Juan Bautista ay isang pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Mapupuno tayo ng tuwa at galak dahil ang ating kaligtasan ay nalalapit na. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan at humiling tayo ng awa at patawad sa ating Panginoon. Panginoong Hesus, Ikaw ay makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay anak ng Diyos at anak ng mahal na Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay salitang nagkatawang tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa buhay ng kayaman, sa mga tao ng Manalangin na tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapap mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan.
Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan. Kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang moob ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang.
ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglan mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Magsitayo po ang lahat. Sa ngakang ugat ni Jese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalarana ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon
taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamitan niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy nilingap ako ng Panginoon na wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po mga minamahal kong kapatid. Sumigaw nga po ng salamat sa Diyos ang nakakaapat na gabi na ng Misa de Aguinaldo. Ayan, madami-dami pa. Purihin po natin ang Panginoon. Gaya nga po ng aking nabanggit, tayo po ay nasa ikaapat na gabi na ng ating pong pagmimisa de Aguinaldo. Lalo't higit, tayo ay nasa mga nalalapit na araw na ng pagdiriwang upang ihanda ang ating sarili sa Kapaskuhan. At ipinagdiriwang po natin ang mga misa de Aguinaldo natin ngayong may mga nalalabing araw na lang po di tayo sa panahon o sa taong ito ng Hubileo. Hubileo bilang lakbay, lakbay, pag-asa. At harinawa po sa nagdaang 1 taon na ay nakilala natin muli, naniwala tayo muli sa biyaya at katotohanan ng pag-asa. At ito po ang nais kong bigyan pansin, ang biyaya ng pag-asa, lalo tigit po sa mga narinig nating pagbasa sa araw na ito. Sino nga ho ba ang isang taong may pag-asa? At binigyan po tayo hindi mga kabataan, hindi mga taong makikisig, kundi mga taong matatanda. Si Manoah at ang kanyang asawa, si Zacarias at si Elizabeth. Makakakuha pa kaya tayo ng pag-asa sa mga taong matatanda? Yung mga lola po sa akin nakangiti ngayon, no? May pag-asa pa ho kayo, no? Pag-asang bumait, no? At sa kwento po ni na Manoah at ng kanyang asawa, ni Zacarias at ni Elizabeth, ungkatin po natin na sino nga ba ang isang taong may pag-asa. Sa 2 bagay po. Una, ang taong may pag-asa tulad ng mga taong ito, hindi sumusuko sa buhay. Parehas ho silang may mahaba at matagal nang hiniling sa Diyos, ang magkaanak. At parehas din ho silang labis na may
mga incapacities para magkaroon ng isang anak. Katandaan, milagro o marahil tanong na lamang sa madaming tao, ang isang matanda ngayon na magdalang tao. Tatawanan ka ng lahat ng tao kapag ka matanda ka, wala ka pang anak, o kaya matanda ka na, nagkaanak ka pa. Masyado kang maligaya kung ganoon. Hindi sila sumuko sa buhay na ito. Baog si Elizabeth, isang tapat na pari o kabilang sa angkan ng pari si Zacarias. Alam nila ang kanilang mga kani-kanilang mga krisis, ang kani-kanilang mga problema. Pero hindi nila sinukuan ang kanilang pag-iibigan. Hindi sinabi ni Zacarias na dahil wala ka namang maibigay sa aking anak, maghiwalay na lamang tayo. Hindi nila sinukuan ang kanilang buhay sa patuloy na pananalangin araw-araw na biyayaan na sila ng isang anak. Hindi sila sumuko sa pag-iintindi, marahil sa paglapit na sila ay mahilom. Hindi sila sumuko sa buhay para ipaglaban na balang araw kami rin ay magkakaanak. Palaban ang mga taong may pag-asa. Kahit na marahil imposible, pero lalaban at lalaban ang isang taong may pag-asa dahil hindi siya sumusuko sa buhay. Ang ikalawa pong magandang paglalahad, kung sino nga ba ang isang taong may pag-asa mula po sa mga karakter sa ating pagbasa, hindi sumusuko sa buhay, mas lalong hindi sumusuko sa Diyos. Parehas po silang mga kapwang araw-araw, marahil mula hanggang gabi, ay laging nasa harapan ng Diyos. Bigyan ng pagkakataon para magdasal. Palagi nilang sasambitin, Panginoon, biyayaan mo naman kami ng isang anak. Narinig ho natin, napili ho para mag-alay ng kamanyang si Zacarias. Pagkakataon muli para hilingin ito sa Diyos. Panginoon, isang anak lamang. Liligaya na kami. Marahil saan man magpunta ang mga mag-asawang ito, mapadasal man sa loob ng bahay, sa kanilang mga sariling mga panalangin, sa kanilang mga templo, saan man sila naroroon, malakas yung kanilang sigaw sa Diyos, tulungan mo kami, pakinggan mo kami, kaawaan mo kami. Ayan po ang mga taong may pag-asa. Hindi sinusukuan ang Diyos. Hindi sumusuko sa Diyos, hindi sumusuko sa kabutihan ng Diyos. At ano ang nangyayari kapag hindi sumusuko sa buhay at hindi sumusuko sa Diyos? Pinagpapala, nagkakaloonan ng magandang kinabukasan ang isang tao. Hindi lang po ang kwentong ito ay para sa mga matatandang naririto, pero sa atin pong lahat. Sinasabi po ng madaming tao na ang dali na daw po nating sumuko ngayon. Nagkaroon lang o kaya nahirapan lamang makahanap ng tricycle. Ayoko nang pumunta ng simbahan. Narinig lang ang gantong balita, no? O kaya meron lang nasabi, may nakita, may nabalitaan lamang, sumusuko na ho tayo. Hindi lang napagbigyan ng isang beses, ayoko na. Sawa na ako, bad trip na ako. Bumagsak lang ng isang beses, ayoko na. Pero wag ho natin sukuan ang buhay. Biyaya ho ang pag-asa sa atin. Dahil mas wag ho natin sukuan yung ikalawang tao, ang Diyos. Kung sinukuan na ho natin ang Diyos, baka mas lalong maglaho ang pag-asa sa ating buhay. Salamat sa Diyos kung hindi tayo sumuko sa buhay at hindi tayo sumuko sa Diyos.
Pero pag-isip-isipan ho natin na sumuko na din tayo sa buhay at sumuko na din tayo sa Diyos. Pero harinawa, kapag ka naisip na nating sumuko sa buhay na ito, wag na wag po nating bitawan ang isang taong pinagkakapitan natin ng pag-asa. Ang huwag sukuan na ang Diyos. Marahil dyan po tayo nagkakamali minsan. Dalawang bagay na ang ating binatawan. Pero sina Manoah at ang kanyang asawa, si Elizabeth at si Zacarias, pawang mga taong hindi sumuko sa buhay at patuloy ding hindi sumuko sa Diyos. Sila ang mga taong may pag-asa. At harinawa po, kayong mga minamahal kong kapatid dito sa gagalangin, mga taong may pag-asa din, na dalawang bagay ang hindi sinusukuan. Hindi sumusuko sa buhay at hindi sumusuko sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa takdang panahon. Buong tiwala tayong dumalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikitagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumikap para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukuyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, atin pong itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang buong galak naming tanggapin na si Jesus at kami naway maging tapat lagi sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga minamahal kong kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdanan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamitawan ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukala ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin na sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin na tayo. Ama naming mapagmahala, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan na pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pamparokyang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko, iniimbitahan ng lahat na makiisa sa lahat ng gawain ng parokya patungkol sa Kapaskuhan. Isa po dito ang kahilingan at handog kay Niño Jesus. Isulat po sa papel ang inyong kahilingan at ilagay sa sobre ang kahilingan o handog at ihulog sa kahon sa harap ng ating Belen. Ikalawa, sama-sama nating kulayan ang ating parish Christmas tree sa pamamagitan ng pagbili ng Christmas balls. Bawat donasyon na inyong ipapaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo sa booth sa patio ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.